Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Una sa lahat ay gusto kong magpasalamat sa Papa Dudut YouTube channel. Dahil may channel na katulad nito na nagbibigay ng pagkakataon na maibahagi ang kanilang istorya ng pag-ibig. Sobra ang kasiyahang nararamdaman ko. Kasi first time kong mapapakinggan ang istorya ko sa inyong YouTube channel at sa Spotify. At isa yon sa mga minimithi ko. Well, ako po si Torco. Isang composer, writer at isang silent type na guy. At sa ilang taong kong existence dito sa mundo ay masasabi kong experience na ako at patuloy pa rin akong natututo sa mga aral ng buhay. We can't live long enough to learn life lessons, but we learn through others' experiences. At yan ang isa sa tema ng kwentong ibabahagi ko sa inyong mga listeners. Meron akong isang matalik na kaibigan na nag-inspired sa akin na sumulat ng kanta. Si Sally. Papa Dudut, inaamin ko na may gusto ako sa kanya. Actually, hindi lang basta pagkagusto kundi pag-ibig na talaga ang nararamdaman ko sa kanya. Pero dahil sa pinanganak akong torpe, ay hindi ko magawang ipagtapat sa kanya. Natatakot din kasi ako noon na kapag nagtapat ako sa kanya ng pag-ibig, ay iwasan na niya ako. Papa Dudut, ayaw kong mawala sa akin si Sally. I'm scared to death to lose her. Kaya naman kinimkim ko na lamang yon sa aking sarili. Pero Papa Dudut, hindi ko rin makayanan ang pagkimkim na yon. Ang bigat kasi sa dibdib. Kaya naman nagdesisyon ako noon na ipagtapat kay Sally na mahal ko siya. Kaya pinaghandaan ko yon. Bumili ako ng chocolate cake at ginandahan ko ang attire ko para naman hindi ako magmukhang pangit sa mata niya. Kaya sa pagsapit ng alas 7 ng gabi ay nandun na ako sa bahay ni Sally at masaya siyang pinatuloy ako sa loob. Sally, may sasabihin. Naputo lang sana ipagtatapat ko sa kanya nang bigla siyang magsalita. Nako Torco, may sasabihin ako sa iyo. Alam mo ba, Dean's Lister ako sa college namin. Aniya habang sabik na sabik. Natuwa naman ako sa magandang balitang yon. Wow, congrats! Well, matalino ka naman. Kaya hindi na nakapagtataka. Sally, may sasabihin. Pero muling naputol na naman ang aking sasabihin. Nang bigla ulit magsalita si Sally. At saka alam mo ba? Si tatay na-promote na sa pagsisiman. Pinromote siya ng kapitan ng barko. Second mate deck officer na siya ngayon. Hindi na maipinta ang kasiyahan ni Sally ng mga sandaling yon. Katulad ng dati, nagpakita ako ng labis na katuwaan. That's nice. Well deserving naman si Mang Dindo sa promotion. Kasi masipag naman siya. Sally, may sasabihin, ngunit naputol na naman ang plano kong pagtatapat sa kanya nang biglang magsalita ulit siya. At saka heto pa ha, ang nakaka-excite. I know matutuwa ka para sa akin kapag sinabi ko sa'yo. Kinikilig niyang wika sa akin. Na-curious naman ako sa narinig ko. Talaga? Ano ba yun? Grabe, sobrang kinikilig ako.
Para kung lumulutang sa langit. Sa sobrang kilig niya ay napapatalon pa nga siya sa excitement. Ano ba kasi yung sasabihin mo sa akin? Medyo nawawala na ako ng pasensya sa kanya dahil 3 beses nang naputol noon ang pagtatapat ko. Hetong pinakapasabog ko ha. Ang pasabog ngayong taon. Boyfriend ko na si Patrick. Pag-amin niya sa akin. Nagulat naman ako sa aking narinig. Ha? Boyfriend mo na si Patrick? Naibulalas ko. Yeah, that's right. Masaya niyang sagot sa akin. Para naman akong pinagsakluban ng langit at lupa nang marinig ko yon. Tila ba sinaksak ng kutsilyo ang puso ko nang malaman kong may boyfriend na ang kaisa-isang babaeng pinakamamahal ko. Ano, hindi ka ba masaya para sa akin? Tanong niya sa akin nang mapansin niyang hindi ako kumikibo. Masaya naman ako para sa inyo ni Patrick. Ang sabi ko na lamang sa kanya. Samantala ay hindi pansin ni Sally ang panghihina ko dahil sobrang saya niya ng sandaling yon. Alam mo ba, Torko? Matagal ko nang pinapangarap ito na maging boyfriend ko si Patrick. Kung alam mo lang, in love na ako sa kanya. Araw, gabi siya ang laman nitong puso't isipan ko. Siya nga madalas kong mapanaginipan eh. At saka alam mo yon, Patrick's every girl's dream. Maswerte ako kasi ako ang niligawan niya. Wika pa niya sa akin. Lalo lamang bumigat ang kalooban ko sa mga sinabi niya. Paano ka nakasiguro na seryoso sa iyo ang lalaking yun? Aber, hirit ko pa sa kanya. Ano ka ba? Seryoso si Patrick sa akin. Teka, nagsiselos ka ba ha, Torko? Panunubok niya sa akin. Ako nagsiselos? Hindi ah. Tanggi ko naman. Pero deep inside ay selos na ako ng mga sandaling yon. Naku, baka iniisip mo na once magkaroon na ako ng boyfriend mawawala na ako ng panahon sa'yo. Nagkakamali ka, Torko. Kahit na kami ni Patrick may special part ka sa puso ko. Ikaw ang best friend ko eh. Imbis na matuwa ay lalo lamang ako nasaktan sa sinabi niyang yon. Best friend lang pala ang tingin mo sa akin. Anong sabi mo, Torko? Curious niyang wika sa akin. Ha? Ang sabi ko, bagay kayo ni Patrick. Pagsisinungaling ko na laman sa kanya. Talaga? Talaga? Naku, Domingo, pinahaba mo naman ang buhok ko. Wika niya sa akin sabay tawa. Pinilit ko na lamang ding maging masaya para sa kanya. Ikaw talaga? Paboritong mong banggitin yung totoong pangalan ko. Anong gusto mong itawag ko sa iyo? Sunday. Tama, Domingo is a Spanish word for Sunday. O kung sa bagay mukhang sa word na Sunday nakuha yung nickname mong Torko. Hirit pa niya. Anyway, maiba tayo. Ikaw, anong balita sa iyo? Kumusta na sina Aling Yoling? Tanong niya sa akin. Ayos naman ang nanay ko. Abala pa rin yon sa karinderya niya. Matamlay na sagot ko. Curious lang ako. Kumusta naman ang love life mo? Nahanap mo na ba ang right girl for you? Nanunubok niya ang tanong sa akin. Medyo natawa na lamang ako pagkarinig ko sa tanong niya. Eto, tagtuyot pa rin ako sa lahat ng pagkakataon as usual. Nahanap ko na sana ang right girl ko kaso nakuha na pala ng iba. Sayang. Malungkot kong response sa kanya. Ay ganun? Di bale, marami pa namang girls dyan sa paligid. Mahanap mo rin ang perfect girl para sa'yo. Pampalakas ng loob ni Sally sa akin. Ewan ko ba, Sally, kung bakit manhid ang babaeng yon? Sayang talaga, pero kahit na meron na siyang iba, mahal ko pa rin yun. Wika ko na lamang habang sinasadya kong patamaan siya. Pero manhid si Sally. Hay naku, Domingo, nagsesenti ka na naman dyan. Teka, ano nga palang yung sasabihin mo sa akin kanina? Tanong niya. Wala, kalimutan mo na yun, Sally.
Tipid na sagot ko sa kanya. Pagkatapos noon ay nagpa siya na lamang akong umalis kaagad habang si Sally ay litong-lito noon sa kinikilos ko ng gabing yon. Papa Dudut, sobra akong na-heartbroken nang malaman ko kay Sally na meron na siyang boyfriend. Dahil doon ay nawala na ako ng lakas ng loob na ipagtapat sa kanya ang nararamdaman ko. Simula noon ay hindi na ako makatulog sa kakaisip kay Sally. Minsan napapaisip ako kung hanggang pangarap lang ba itong pagmamahal ko para sa aking best friend. Papa Dudut, inaamin ko na sobra kong nasasaktan sa tuwing nakikita ko si Sally na masaya sa piling ng kanyang boyfriend. Hindi ko lang masabi sa kanya na kaya ko ring ibigay ang pagmamahal na ibinibigay sa kanya ng boyfriend niya. Pero dahil sa takot akong mawala siya sa akin ay kinimkim ko na lamang itong pag-ibig ko sa kanya. Ipinagpatuloy ko ang pagiging best friend sa kanya. But God knows, I'm so madly in love with her. Ilang linggo at buwan ang lumipas ay patuloy ang aking kalungkutan. Pero isang araw ay bigla na lamang bumalik ang sigla ko nang mabalitaan kong nag-break si Sally at ang boyfriend niya. Sinamantala ko ang pagkakataon. Inilapit ko ang sarili ko sa kanya. Hinayaan ko siyang umiyak sa balikat ko. Sinamahan at dinamayan ko siya sa bawat pag-iyak at kalungkutan niya. Tulad na lamang ng isang gabi. Naku Sally, lasing ka na. Tama na yan. Hindi porket nasa tapat lang tayo ng bahay ninyo. Nagiinuman Maglalasing ka na ng ganyan. Saway ko sa kanya nang makita kong naparami ang kanyang nainom na beer habang nagkakasiyahan kami. Yun ang naisip niyang paraan para makalimutan niyang heartbroken siya. Hayaan mo na akong uminom. Ginagawa ko lang ito para makalimutan ko si Patrick. Tipsy niyang sagot sa akin. Alam mo, kahit na laklakin mo ang beer sa buong mundo, hindi mo pa rin mababago ang katotohanang pinagpalit ka ng lalaking yon sa ibang babae. Sabi ko pa sa kanya. Sa puntong yon ay hindi na napigilan ni Sally na ilabas ang kanyang sama ng loob. Ang sama niya, Domingo. Ang sama-sama niya. Hindi naman ako nagkulang sa kanya bilang girlfriend. Ginawa ko naman ang lahat. Mapasaya lamang siya. Kaso pinagpalit pa rin niya ako sa iba. Kalimutan mo na yung Patrick na yan. Hindi siya ang lalaking pinangihinayanganan. Payo ko na lamang sa kanya. Hindi ko matanggap na pinagpalit ako ni Patrick sa isang babaeng mukhang takong ng sapatos. Bakit? Yun lang ba ang katapat kong babae? Domingo, siguro kung ipinagpalit niya ako sa babaeng mas maganda pa sa akin, baka hindi pa ako naghihimutok ng ganito. Pero for God's sake, alam bang meron sa babaeng yun? Bakit siya nagustuhan ng boyfriend ko? Galit na galit niyang wika. Sally, for the last time, tigilan mo na nga yung pagwawala mo. Kahit na magpakalasing ka pa dyan, wala na mangyayari. Talo ka lang. Kung ako sa'yo, huwag mong ipakita kay Patrick na affected ka. Itayo mo ang dangal mo. Ipakita mo sa lalaking yon na kaya mong maging masaya kahit na wala siya. Ano Sally? Tama ng pag-inom. Payo ko sa kanya habang unti-unti kong nilalayo sa kanya ang mga bote ng beer na may laman pa. Okay, fine. Hindi na ako iinom. Grabe, nahihilo ko. Napailing na lamang ako sa sinabing yun ni Sally. Sino ba namang hindi mahihilo nakasampung bote ka lang naman ng beer. Paalala ko sa kanya. Ikaw, Torko, naranasan mo na bang maging broken hearted? Seryoso niyang tanong sa akin. Bakit mo naman naitanong? Well, ilang beses na ako naging broken hearted dahil sa isang babae. Mahal ko siya. Pero hindi niya nararamdaman ang pagmamahal kong yun sa kanya. Ang sabi ko. Napakamanhid naman pala ng babaeng yun kung ganon. Hirit pa niya. Ang hindi niya alam, sarili niya ang sinasabihan niya ng manhid. Pero sa puntong yun ay nagdesisyon na akong aminin sa kanyang katotohanan.
ang totoo kong nararamdaman. Sally, may sasabihin nga pala ako sa iyo. Pero muling naputol ang pagtatapat ko nang bumagsak si Sally at nakatulog ito sa sobrang kalasingan. Sayang Sally, hindi mo man lang maririnig itong sasabihin ko sa iyo. Na mahal kita. Bakit mo pa kailangang humanap ng ibang lalaki samantalang narito lang naman ako? Handang mahalin ka. Malungkot kong sabi sa kanya. Pero alam kong hindi na niya yon maririnig. Ewan ko ba Papa Dudut pero parang hindi umayon noon sa akin ang tadhana. Nang mga panahong yon ay may lakas na ako ng loob na ipagtapat sa best friend ko ang lahat. Pero mismo ang tadhana na ang gumagawa ng paraan para hindi ko yon masabi. Nagpatuloy yon Papa Dudut ng maraming beses kong tinangkang sabihin kay Sally na mahal ko siya. Pero palaging sablay. Hanggang sa isang araw ay tuluyan na akong sumuko. Nang may ibalita sa akin si Sally na siyang nagpasakit sa dibdib ko. Torko, grabe. May sasabihin ako sa iyo. As usual ay hyper na naman ang aking kaibigan ng araw na yon. Teka, hulaan ko. Pasado ka na sa licensure exam, no? Curious kong tanong sa kanya. Yeah, that's right. Kaya nga in-invite kita sa handaang magaganap sa bahay namin bukas ng gabi. Magpapainom si tatay ng bonggang-bongga. At saka may ibabalita pa ako sa iyo. Mas bongga ito kaysa sa pagkakapasa ko sa licensure exam. Excited niyang sabi sa akin. Naintriga naman ako sa kanyang sinasabi. Ano naman yun ha? Tanong ko. Torko, kami na ni Royce. Nalungkot ako at nabigla sa sinabing yun ni Sally. Anong sabi mo? Boyfriend mo na si Royce? That's right. Kakasagot ko lang sa kanya kahapon. Ang saya-saya ko sobra. Inform pa niya sa akin. Nakaramdam ako ng selos at sama ng loob Papa Dudut. Alam kong hindi naman niya obligasyon na sabihin sa akin ang lahat pero kinasama talaga ng loob ko na hindi niya sinabi sa akin. Nabalak pala niyang sagutin si Royce. Pareho namin kilala ang lalaking yon at hindi ko talaga ine-expect na magiging silang dalawa ng babaeng pinakamamahal ko. Bakit di mo sinabi sa akin na nanliligaw sa iyo si Royce? Akala ko ba best friend mo ako? Wika ko sa kanya. Hindi niya siguro ramdam na nasasaktan ako ng mga sandaling yon kaya panay pa rin ang tawa niya. Nagsiselos na naman ang best friend ko? Don't worry, magkakaroon pa rin ako ng oras sa iyo. Hindi ako nagsiselos. Pagtanggi ko. At saka wala naman akong karapatan para magselos eh. Masaya ako para sa iyo ni Royce, congratulations. Bati ko sa kanya kahit na nagdurugo noon ang puso ko. Salamat Torko. Teka, masaya ka ba talaga para sa amin o hindi? Mukha kasing Biyernes Santo yung mukha mo eh. Puna niya sa akin. Ano bang gusto mo, ngumiti ako? O ayan. Sagot ko sa kanya at ngumiti nga ako. Pero hindi niya alam na gusto ko nang sumabog noon at umiyak. Ayan, edi gwapo ka na ulit. Puri niya sa akin pagkatapos ay niyakap niya ako. Huwag ka nang malungkot Torko. Don't worry, ihanag kita ng babae para maging girlfriend mo. Siguro kasi kaya walang kakulay-kulay ang buhay mo kasi tuyot yung buhay pag-ibig mo. Ang sabi pa niya sa akin. Samantala ay parang hindi ko nakakayanin na pigilan ang bugso ng aking damdamin. Kaya naman nag-decide na akong ipagtapat sa kanya ang katotohanan. Sally, may ipagtatapat sana ako sa iyo. Pero naputol yon ang biglang nagring ang kanyang cellphone. Si Royce ang tumatawag. Iniwan na naman ako ni Sally pansamantala para kausapin ang kanyang boyfriend. Dinig na dinig ko ang saya sa boses ng kaibigan ko habang kausap niya ang lalaking pinili niyang mahalin. Dahil doon ay hindi ko na napigilan pang umiyak. Pagkatapos naman ang kanilang pag-uusap ay bumalik sa akin si Sally. Agad naman akong nagpunas ng luha para hindi niya yon makita. Teka, ano nga palang ipagtatapat mo sa akin? Curious niyang tanong. Wala Sally. Kalimutan mo na yon. Wika ko. Dahil naisip ko na useless din namang malaman niya ang katotohanan. Kahit pa nasabihin kong mahal ko siya.
obviously ay hindi rin naman siya magiging sa akin. Papa Dudut, muli na naman akong na broken hearted. Masakit kasi kahit na anong efforts ang gawin ko ay hindi niya maramdaman na espesyal siya sa akin. Hindi niya nakita man lang ang mga paghihirap ko sa kanya. Masakit din kasing humanap pa siya ng ibang lalaki samantalang hindi man lang niya ako binigyan ng pagkakataong sabihin sa kanya na mahal ko siya. She would tell me everything about her feelings, about her boyfriend, at kapag nakikita ko siyang masaya sa pinili niya, ay dumediretso yon sa puso ko. Ganito pala ang pakiramdam ng mabigo sa pag-ibig. On the other hand ay hindi rin ako naglakas ng loob upang sabihin kay Sally ang totoo kong nararamdaman kasi ayaw ko nang gumulo ang sitwasyon. Masaya na si Sally sa piling ng iba and I'm so scared to death to lose our friendship because I love her more than a friend. Papa Dudut, pilit kong kinimkim ang mga nararamdaman kong pagmamahal sa aking kaibigang si Sally. Pinilit kong maging masaya para sa kanya at sa boyfriend niya. Pero Papa Dudut, talo ako. Patuloy sa pagbigat ng dibdib ko dahil doon. May pagkakataon na iniiwasan ko na siya kasi hindi ko na magawang itago pa sa kanya itong nararamdaman ko. Ayaw ko namang mawala sa akin si Sally ng dahil lamang doon. Natatakot ako, Papa Dudut. Samantala, naging ganon ang setup ko. Araw at gabi ay madalas akong magmukmok sa aking kwarto para umiyak at mangarap na sanay ako na lamang ang boyfriend ni Sally. Nabuhay ako sa pantasya. Idinaan ko na lamang noon sa mga panaginip ang pagtatapat ko kay Sally ng I love you sa kanya. Naging madalas din ang pagsulat ko ng mga kanta at lahat ng yon ay lihim kong inaalay sa kanya. Pero Papa Dudut, isang araw ay nagising din ako sa katotohanan. Dumalaw siya sa aking bahay, dala-dala ang isang napaka-cute na kuting. Napadalaw ako kasi sabi mo sa akin mahilig ka sa pusa. Tamang-tama, nanganak yung pusa namin ng marami kaya heto nagdala ako ng isang kuting para naman magkaroon ka ng pet. Heto ang wika ni Sally sabay abot sa akin ng kuting. Salamat Sally. Matagal ko na ngang gusto magkaroon ng alagang pusa, wika ko sa kanya. Muli akong nakaramdam ng saya lalo na nang dinidilaan ng kuting ang isa sa mga daliri ko. Nagustuhan mo ba yung pusa? Tanong niya sa akin. Oo naman, nagustuhan ko to at saka ang ganda ng kulay ng pusa, orange at white, wika ko sa kanya. At least Torko, hindi lang mga halaman ang kakausapin mo. Anyway, anong ipapangalan mo sa kanya? Tanong niya sa akin. Ano ba to? Babae or lalaki? Babae, sagot niya. Okay, alam ko na ipapangalan ko sa kanya Sally. Sagot ko sa kanya. Talagang Sally pa ha? Naloko ka naman ako sa'yo. Natatawang sabi niya sa akin. Well, ipapangalan ko lang siya sa tunay na may-ari. O tingnan mo, mukhang gustong gusto niya yung pangalan niya. Nakangiting wika ko sa kanya. Nga pala Torko, napadalaw din ako para sabihin sa'yo. Maya-maya ay wika sa akin ni Sally. Halatang hyper na naman. Ano ba yun? Mukhang excited ka na naman ha? Curious kong sabi. Paano kung hindi mai-excite? Inalok na ako ng kasal ni Royce. Nagulat ako sa aking narinig at napasigaw ng malakas. Ano? Domingo, nakakagulat ka naman. Nagulat ding wika ni Sally at hinampas pa niya ako sa balikat. Samantala ay lalo naman ako nanlumo sa narinig kong ikakasal na sa iba ang babaeng mahal ko. Tinanggap mo naman ang alok niyang kasal sa'yo? Curious kong tanong sa kanya. Siyempre tinanggap ko no. Matagal ko na kayang pangarap yung Torko. Finally, matutupad na rin sa wakas ang pangarap ko mapangasawa ang boyfriend ko. Nanghina naman ako pagkasabi niya noon. Congratulations kung ganun. Tipid kong bati sa kanya. Teka Torko, bakit malungkot ka na naman? Hindi ka ba masaya na ikakasal na ako?
Concern niyang tanong sa akin. Masaya naman, sabi ko sa kanya, pero ibang pinapakita ko. Samantala'y huminga naman ng malalim si Sally bago nagpatuloy sa pagsasalita. Torko, tapatin mo ko. Ano bang dahilan? Bakit palagi kang malungkot simula nung maging kami ni Royce? May problema ka ba sa boyfriend ko? Wala. Wala to. Parang hindi ka naman nasanay sa akin. Ganito lang talaga ako. Sabi ko habang nakakaya ko pang kontrolin ang pagtulo ng luha sa mga mata ko. Nagsiselos ka no? Aminin mo. Tila biro pa niyang sabi sa akin. Hay nako Domingo, kung iniisip mo na magbabago ang pakikitungo ko sa iyo pagkatapos ng kasal ko kay Royce, nagkakamali ka. Magkakaroon pa rin ako ng time sa best friend ko kahit na may asawa na ako. Dating gawi pa rin tayo. Kaya ikaw huwag ka nang malungkot. Paniniguro niya sa akin. Yun lang naman ang inaalala ko eh. Natatakot lang ako kapag nag-asawa ka na. Mawalan ka na ng oras sa akin. Nag-aalala kong sabi sa kanya. Huwag mong isipin yan. Basta I promise I will stay the same, Sally. Na best friend mo. Yun ang pangako niya sa akin. At yun nga papadudot mas lalo ako nasaktan nang malamang ko kay Sally na natagpuan na niya ang lalaking pakakasalan niya. Bilang kaibigan ay tumulong ako sa preparasyon ng kasal. Pero ang hindi alam ni Sally ay sobra akong nasasaktan sa mga nangyayari. Matapos ang ilang buwang preparasyon ay kinasal din si Sally sa kanyang boyfriend. Doon ay nag-decide na rin akong i-give up ang pag-ibig ko sa aking best friend. Pero as expected ay sobrang nahirapan po ako. Kumusta ng buhay may asawa? Tanong ko sa kanya nang dumalaw siya sa bahay ko para magdala ng pagkain at food gats. Heto, excited. Actually, masayang-masaya ako. Alam mo yon, ang sarap sa pakiramdam kapag may katuwang ka na sa buhay. Kaya ikaw, Torko, mag-asawa ka na ha? Ano, may girlfriend ka na ba? Excited niyang tanong sa akin. Wala pa akong girlfriend. Malungkot kong sabi sa kanya. Seryoso, kahit man lang natitipuhang babae? Nagtataka niyang tanong sa akin. Teka Domingo, baka naman Becky ka. Pangaasar pa niya sa akin. Ako Becky? Hindi Sa macho kong to. Depensa ko. Since wala ka pang girlfriend, ako na maghahanap sa iyo ha. Si Melet type mo. Natawa lamang ako sa kaibigan kong gusto pang maging matchmaker. Maganda naman si Melet, bagay na bagay kayo. Aniya habang naghihintay ng sagot ko. Darating din tayo dyan, Sally. Pero sa ngayon ayaw ko pong pumasok sa isang relasyon. Hindi pa kasi hilom itong sugat sa dibdib ko. Pagtatapat ko sa kanya. Napataas naman siya ng kilay sa sinabi ko. May ganun? Akala ko ba wala kang girlfriend? Bakit sinasabi mo na sugatan niyang puso mo? Kailan ka pa nabigo sa pag-ibig? Tanong niya sa akin. Isang babae lang kasi ang minahal ko, Sally. Kaso ang sama eh. Hindi niya naramdaman ang pagmamahal ko sa kanya. Tumingin pa rin siya sa iba. At hayun, nakuha na siya ng iba. Mahinang sagot ko sa kanya. Ganon? Napakamanhid naman ang babaeng yun. Hindi niya nararamdaman yung pagmamahal mo sa kanya? Kasi naman Domingo, manhid na nga yung babae, hindi mo pa tinodo yung efforts mo. Ayan tuloy, hindi ka niya napansin. Sabi pa niya sa akin. Kung alam lang niya ang totoo na siya ang tinutukoy ko. Oo nga at saka useless na rin yung ipagpatuloy ko pang effort ko sa kanya. May mahal na siyang iba. Tipid na sagot ko na lamang sa kanya. Di bali Torko, marami pa namang babae dyan sa paligid na mas deserving dyan sa pagmamahal mo. Huwag ka lang kasing magstay sa iisang babae. Igala mo ang paningin mo. I'm sure mahanap at makakahanap ka rin ng babaeng nakalaan para sa'yo. Pagpapayo pa niya sa akin. Papadudot doon na natuluyang sinarado ang mithiing kong mapasakin si Sally. Tinanggap ko na lamang sa sarili ko na hindi siguro kami para sa isa't isa. Pero syempre medyo masama ang loob ko sa kapalaran kasi hindi man lang ako nabigyan ng pagkakataon na sabihin kay Sally na mahal ko siya.
At ang nakakatawa pa, Papa Dudut, kung kailan nag-asawa na si Sally ay saka naman ako nagkaroon ng pagkakataon na sabihin sa kanya ang nasa loob ng puso ko. Pero syempre minabuti ko na lang na hindi sabihin kasi ayaw ko namang gumulo pa ang sitwasyon. Papa Dudut, tumagal ng ilang buwan bago ako tuluyang nakamove on. Unti-unti ko ring natanggap na hanggang best friends lamang kami ni Sally. Pero syempre takot pa rin ako na mawala sa akin ang best friend ko. Kaya naman pinagpatuloy ko ang pagiging mabuting kaibigan sa kanya. Hanggang isang araw ay tuluyan nang nawalang bigat sa dibdib ko. Natatandaan ko na namamasyal kami ni Sally sa isang mall at doon ay nilibre ko siya sa isang fast food. Doon ay ginamit ko na rin ang opportunity na makapagkwento sa kanya. Torko, buntis na ako. Magkakaanak na kami ni Royce. Masaya si Sally habang binabalita niya sa akin yon. Talaga? That's nice. So ilang buwan na? Masaya kong tanong sa kanya. 2 buwan na. Alam mo ba, noong 1 linggo ko lang nalaman na buntis ako. Alam mo nung sinabi ko to kay Royce, ayun, nagtatalon sa sobrang katuwaan. Kaya nga heto, madalas akong kumustahin. Kwento pa niya sa akin. Wow, congratulations Sally. Masaya ako para sa iyo. Sa puntong yon, Papa Dudut, ay doon lang ako nakaramdam ng genuine na kasiyahan para sa aking kaibigan. Salamat Torko ha. Nga pala, kapag nanganak na ako, ikaw ang una sa listahan na gagawin naming ninong ha. Inform pa niya sa akin. Oo naman, ikakatuwa ako maging ninong ng anak niyo ni Royce. Ang sabi ko naman sa kanya. Pagkatapos noon ay ako naman ang nagkwento tungkol sa amin ni Letty, yung dating nirereto sa akin ni Sally. In fairness, madali kong naka-vibe si Letty at ngayon ay aaminin kong nahuhulog na ang loob ko sa kanya. Masaya ako para sa iyo Torko, sana magtuloy-tuloy na yan ha. Excited niyang wika. Sally, may sasabihin ako sa iyo. Maya-maya ay sabi ko sa kanya habang nakangiti. O ano ba yung sasabihin mo sa akin? Yan ba yung gusto mong ipagtapat sa akin dati? Naintriga niyang tanong sa akin. Sally, ang ganda mo. Yun ang gusto kong sabihin. Sagot ko sa kanya sabay hagik-hik. At that point, Papa Dudut, accepted ko na ang lahat. Tumawa lang din ng malakas si Sally. Naku Domingo, tigilan mo na nga ako. Matagal ko nang alam na maganda ako no. Eto nga humahaba na tong buhok ko. Sa kakapuri mo sa akin. Well, swerte sa iyo si Royce kasi may misis siyang maganda at sexy. Ikaw na Sally. Puri ko pa sa kanya ng araw na yon. Papa Dudut, doon na nagsarado ang yugto ng pag-ibig ko sa aking best friend. Hanggang ngayon ay wala pa rin siyang kaalam-alam na na-inlove ako sa kanya noon. Masaya na siya sa buhay niya kapiling ang asawa niya habang ako naman ay masaya na rin kahit na naka-move on na ako totally. Still, I love being with her. The joy of her presence makes me feel like flying, but at the same time scared to lose her in the end. Papa Dudut, hanggang dito na lamang ang kwento ko at ang kwento sa likod ng sinulat kong awitin. Sana'y magustuhan nyo ng mga listeners mo at suportahan mo ako na manalo. Muli maraming salamat sa iyo and more power sa Papa Dudut YouTube channel, sa Papa Dudut Stories. Lubos na nagpapasalamat, Torko. Maraming salamat Torko sa pag-share mo ng iyong kwento sa Papa Dudut Stories na napapakinggan din sa Spotify. Napapaisip tuloy kami kung ano kaya ang nangyari sa inyo ni Sally sakaling naipagtapat mo sa kanya ang totoo mong nararamdaman noon. Pero sa tingin namin kaya palagi napuputol ang iyong pagtatapat sa kanya dahil hindi yon ang intended sa iyo ng tadhana. May mas magandang plano sa iyo ang Diyos kaya hindi mo magawang ipagtapat kay Sally ang katotohanan. Alam namin na masaya ka ngayon sa buhay mo dahil meron ka ng Letty na pagbabalingan ng iyong pagmamahal. Masaya ka na rin genuinely para kina Sally at kay Royce. And I admire you dahil naging matatag ka pa rin sa kabila ng lahat. Sana'y maging inspirasyon ang kwento ni Torko sa mga nakikinig ngayong araw. Tandaan po natin na kapag alam mong hindi siya ang iyong destiny, tanggapin mo ito. Dahil merong nakalaan na tao para sa iyo na magmamahal ng tapat at hindi magiging manhid sa mga nararamdaman mo. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel at ang Papa Dudut Family YouTube channel. Sana po supportahan niyo po yung aming ibang mga channels, no?
At mag-subscribe na po kayo dyan kasi yung Kaistorya po ay para sa horror at ang Papa Dudut Family naman ay ang aming personal family vlogs. Sino po sa inyo mga nakapag-subscribe na? Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta hindi lang sa Papa Dudut YouTube channel kundi sa mga content na amin pong ginagawa. At napagbibigyan na po natin yung request ng iba po nating mga listeners na hanggat maaari ay maging twice a day po ang ating pag-upload, no? So we'll do our best, no, sa abot ng aking makakaya na makapag-upload po ng 2 beses sa isang araw kahit na minsan namamalat na ako. Pero sa inyo pong pagko-comment at views, tayo po ay ginaganahan na magbasa pa ng mas maraming kwento. Hindi lang horror, kundi maging love story po ay ating pong maibibigay po sa inyo. At least isang beses may love story at may horror po sa isang araw, no? At marami pong salamat. Paalala po ha, pwede nyong i-report yung mga nag-re-upload ng aming mga content. Ako'y busy lamang kaya hindi ko pa sila na babalikan. Pero tayo po ay IPO, no? Ibig sabihin po ay trademark po yung ating branding. Kaya hindi po ito pwedeng gamitin ng ibang tao, no? In Philippine and international law, tayo po ay protected. At pwede po natin pa-terminate ang kanilang mga channel ng napakabilis. Dahil po tayo nga po ay naka-trademark. Kaya kung meron po kayong mga nakikita dyan na nagre-re-upload, sabihan nyo po kami. At kapag may oras ako ay ipapatanggal po natin. Maraming salamat po mga ka-online. Mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.